Noong 2022, halos walang Pilipinong nag-isip na darating ang araw na magbabanggaan ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa politika ng bansa. Sa bawat campaign rally, magkatabi sina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte. Magkasabay silang nagtataas ng kamay, magkasabay silang nangangako ng pagkakaisa, at magkasabay din silang humingi ng tiwala ng taong bayan. Tinawag nila itong Uniteam, isang alyansang nangakong pag-iisahin ang bansa matapos ang mainit na halalan. At tila naniwala ang publiko. Noong Mayo 9, 2022, nakamit ni na BBM at Sara Duterte ang isa sa pinakamalalaking panalo sa kasaysayan ng modernong eleksyon sa Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr. ang naging Pangulo, si Sara Duterte naman ang naging Vice-Presidente. Para sa marami, ito ang simula ng isang administrasyong inaasahang magiging matatag sa loob ng 6 na taon. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating magkaalyado, unti-unting naging magkalaban. At ang tanong ng marami ngayon, ano nga ba ang nangyari? Paano nauwi sa hidwaan ang dalawang pamilyang minsan na nga kung magtutulungan para sa bansa? Upang masagot ang tanong na yan, kailangan nating balikan ang simula. Hindi noong 2022, kundi bago pa man magsimula ang kampanya noong 2021. Habang papalapit ang halalan, isa lamang ang tanong ng maraming Pilipino. Sino ang magiging kandidato ni Sara Duterte? Sa panahong yun, nangunguna sa mga survey si Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Samantala, si Sara Duterte naman ang isa sa pinakasikat na posibleng kandidato sa pagkapangulo. Dahil dito, marami ang umasa na tatakbo rin siya bilang Pangulo. Ngunit habang papalapit ang deadline ng paghain ng kandidatura, nanatiling tikom ang bibig ng kampo ni Sara Duterte. Hanggang sa dumating ang araw na ikinagulat ng marami, hindi siya tumakbo bilang Pangulo. Sa halip, tinanggap niya ang alok na maging running mate ni Bongbong Marcos at sa isang iglap nabuo ang Uniteam. Dalawang political dynasty, dalawang malalaking pangalan, iisang layunin, ang manalo sa halalan, at nagtagumpay naman sila. Ngunit ayon sa ilang political observers, ang pinakamahirap na bahagi ng isang political alliance ay hindi ang manalo sa eleksyon, kundi ang mapanatili ang pagkakaisa pagkatapos ng tagumpay. At dito, unti-unti nang nagsimulang lumitaw ang unang senyales ng lamat. Ngunit sa mga unang buwan ng administrasyon, halos walang nakapansin na unti-unti nang nagbabago ang direksyon ng dalawang kampo. Habang si PBBM ay nakatuon sa mga usaping pang-ekonomiya, foreign policy, at pagpapatuloy ng mga programa ng kanyang administrasyon, si VP Sara Duterte naman ay abala sa pamumuno sa Department of Education. Sa labas, mukhang maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng mga kamera, may mga isyong unti-unti nang lumalabas. Isa sa mga unang napansin ng political observers ay ang tila magkaibang estilo ng pamumuno ng dalawang leader. Si Pangulong Marcos ay mas madalas gumamit ng diplomasya sa pakikitungo sa ibang bansa. Samantala, mas direkta at prangka naman ang estilo ni VP Sara Duterte na maraming nagsasabing kahawig ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong una, hindi ito itinuring na malaking problema. Natural lamang na magkaiba ang personalidad ng dalawang leader. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas dumarami ang pagkakataong tila hindi na pareho ang kanilang posisyon sa mahalagang issue. Isa na rito ang usapin sa West Philippine Sea. Habang pinapalakas ng Administrasyong Marcos ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa, kabilang ang Estados Unidos, may mga pagkakataong nagpahayag ng ibang pananaw ang kampo ng mga Duterte tungkol sa direksyon ng foreign policy. Bagamat walang direktang banggaan noon, napansin ng mga political analyst na nagsisimula na magkaroon ng magkaibang mensahe ang dalawang kampo. At hindi nagtagal, isang bagong issue ang tuluyang naging sentro ng pambansang usapan, ang usapin ng confidential funds. Ito ang unang pagkakataon na naging mas mainit ang diskusyon sa Kongreso at sa media tungkol sa Office of the Vice President. May mga mambabatas na humiling ng mas detalyadong paliwanag kung paano ginagamit ang naturang pondo. Sa kabilang panig, pinaliwanag ng kampo ni VP Sara Duterte na ang paggamit ng confidential funds ay naaayon sa umiiral na mga patakaran at may mga limitasyon sa impormasyong maaaring isa publiko dahil sa layunin ng naturang pondo. Habang tumatagal ang mga pagdinig, mas tumitindi rin ang interes ng publiko. At dito, marami ang nagsimulang magtanong, simpleng usapin lamang ba ito ng budget o ito na ang simula ng mas malalim na hidwaan sa loob ng administrasyon? Hindi pa yon ang pinakamalaking pagsubok dahil makalipas lamang ang ilang buwan, may isang desisyon si VP Sara Duterte na ikinagulat ng marami. Isang hakbang na para sa ilan ay malinaw na senyales na lumalalim na ang lamat sa dating Uniteam. Noong kalagitnaan ng 2024, isang balita ang gumulat sa marami. Nagbitiw si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.
Bagamat sinabi niyang personal ang kanyang naging desisyon at hindi na siya magbibigay ng karagdagang detalye, maraming political observers ang nagsabing isa na itong malinaw na senyales na lumalalim ang hidwaan sa loob ng administrasyon. Mula noon, mas naging kapansin-pansin ang magkakaibang pahayag ng dalawang kampo. Habang nagpapatuloy ang mga usapin sa Kongreso, patuloy ring umiinit ang diskusyon sa social media. May mga taga-suporta ng administrasyon, may mga nananatiling sumusuporta sa pamilya Duterte, at habang tumatagal, lalong nahahati ang opinyon ng publiko. Ngunit kung may isang isyong tuluyang nagpalalim sa banggaan, marahil ay ito ang usapin tungkol sa International Criminal Court o ICC. Matagal nang isinasagawa ng ICC ang investigasyon kaugnay ng mga alegasyon na may kaugnayan sa kampanya laban sa illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa una, mariing tinututulan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang usapan. May mga pahayag mula sa kasalukuyang administrasyon na nagsasabing kung may mga obligasyong kailangan sundin sa ilalim ng batas at sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, ito ay pag-aaralan at haharapin sa tamang proseso. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang espekulasyon. May mga nagsimulang magtanong, magiging magkaiba na ba ang direksyon ng administrasyong Marcos at kampo ni dating Pangulong Duterte? At hindi nagtagal, dumating ang pangyayaring yumanig sa buong bansa na aresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng warat na inilabas ng ICC at kalaunan ay dinala sa dahig upang harapin ang proseso ng korte. Para sa marami, ito ang sandaling tuluyang nagbago ang relasyon ng dalawang kampo. May mga naniniwalang ginawa lamang ng administrasyon ang nararapat na legal na proseso. Mayroon ding naniniwalang pinabayaan ng dating Pangulo. Mula noon, mas naging matindi ang palitan ng mga pahayag, mas naging malinaw ang pagkakahati ng mga kaalyado at ang dating unity team ay tila tuluyan ang nagkawatak-watak. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kwento dahil habang umiinit ang usapin tungkol sa ICC, isa na namang malaking pangyayari ang yumanig sa politika ng Pilipinas, ang paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Para sa marami, ito na ang pinakamalaking simbolo ng pagbagsak ng dating alyansang minsang nangakong pag-iisahin ng bansa. Ngunit paano nga ba umabot sa impeachment ang vice-presidente at ano ang naging epekto nito sa hinaharap ng politika sa Pilipinas? Para sa marami, hindi na lamang ito isang legal na proseso. Isa na rin itong malinaw na larawan kung gaano kalaki ang pagbabago sa politika ng Pilipinas kumpara noong 2022. Ang dalawang pamilyang minsang magkasamang humarap sa entablado, ngayon ay tila nasa magkaibang direksyon na. Habang nagpapatuloy ang pagdinig sa Kongreso at kalaunan ay sa Senado, patuloy ring naghahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat hayaang umusad ang lahat ng legal na proseso. Mayroon ding naniniwalang ang mga pangyayaring ito ay bunga ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kampo. Sa social media, sa mga programa sa telebisyon at maging sa mga usapan ng mga ordinaryong Pilipino, iisa ang tanong, may pag-asa pa bang maibalik ang dating samahan ng Marcos at Duterte? O tuluyan na bang nagbago ang takbo ng politika ng bansa? Sa ngayon, wala pang makapagsasabi kung ano ang magiging kahihinatnan ng relasyon ng dalawang kampo. Ang tiyak lamang, ang mga pangyayaring nagsimula bilang isang matatag na alyansa noong 2022 ay nauwi sa isa sa pinakamalalaking hidwaan sa kasalukuyang politika ng Pilipinas. At habang papalapit ang mga susunod na halalan, asahan na mas magiging mahalaga ang bawat pahayag, bawat desisyon, at bawat hakbang ng dalawang kampo sapagkat ang kanilang magiging kilos ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa direksyon ng politika ng bansa sa mga darating na taon. Marahil ito ang isang paalala na sa politika, ang mga alyansa ay maaaring mabuo sa loob lamang ng isang kampanya. Ngunit maaari ring mabuwag dahil sa magkakaibang pananaw, magkakaibang prioridad at mga pangyayaring hindi inaasahan. May posibilidad pa bang muling magtagpo ang landas ng dalawang pamilyang minsan nangakong pag-iisahin ng bansa? Ang kasagutan ay nasa mga susunod pang kabanata ng kasaysayan.